Sa daigdig, ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo, nakalatan nitong lupa. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang akong nabubuhay. Amang makapangyarihan sa lahat, sinasamba at pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami dahil tinipon-tipon niyo po kami dito ng ligtas dahil sa inyong gabay. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming ginawa. Naway kayo po ay maging sentro ng aming pananambahan ngayon. Naway patuloy niyo po kami bigyan ng biyaya para sa aming pang-araw-araw at malakas sa malakas na pangangatawan. Yun lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecost. Ito ang gagawin sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang iyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip.
Magandang umaga po sa ating lahat. God is good and all the time, purihin ng Panginoon. Mga kapatid, batiin po natin ang ating mga birthday celebrant for this week. May 29, Albert Mendoza and Dr. Cesar Paloma. Happy birthday po sa inyo. May 30, Kuya Gary Gusi. Happy birthday po. At si Norman, Kuya Norman Rivera. Yan ang may birthday. Of course, happy wedding anniversary kay Doktora and Dr. Pedro Napil sa 29. Ayan. Sige, awitin po natin yung pagbati para sa kanila. Happy birthday. Yan, mga kapatid, malapit na po yung ating pong pinaghahandaan at higit sa lahat yung preparasyon ng ating Tower of Praise. Nananawagan po ang ating mga Tower of Praise, kung sino man yung mga nakatanggap ng love letter, yung mga ticket, suportahan po natin. At kung wala pa po kayong ticket, bumili na po kayo sa ating youth. Nandyan po yung mga youth natin. At kung may iabot sila, ay abutin ninyo sapagkat ang kanilang prepare na konsyertong ito ng PAW po ay napaka-bless. Mabibless po tayong lahat sa ating mapapanood at sa pamagitan itong gaganapin sa ating Vesper service on May 31. Oras po ng alas 6 p.m. Yan. So, na-integrate na po doon sa ating Vesper. Suportahan po natin, mga kapatid. Ito po ay ministry ng ating music ministry ng ating iglesia. Gayun din po, yung Philippine Annual Conference ay sa Martes na po mag-uumpisa. Sa May 26 to 29. Yan na po yung reading of appointment. Hindi na po sa Katpatiran, nagbago na po. Doon na po tayo sa NACS. Kaya, ang first day ay yung ating mga delegado, Ate Phoebe at saka Kuya Sam, 3:30 po, bago 3:30, nandun na po tayo sa NACS kasi magsabay ang clergy session at saka laity session. At ang 1 o'clock ay ang mga dikonisa naman po. So, tandaan po natin yan, sa Martes na po yan, at umattend po tayo. Sa 29, reading of appointment na po yun. Kung gusto nyo pong umattend, kaya dinala po sa NACS para mas maluwang. Recognition Sunday and Appreciation Sunday. Sa May 31 ng umaga po yan. So, mga kapatid, huling panawagan na po ito sa mga marirecognize. Yung pong picture ninyo, yung pong anong grade, anong academic award, career achievement, please, pakipas po sa ating multimedia o kaya kay Ate Rose o sa opisina po natin o kaya kay Diaconisa kasi nagkaka-communicate naman po ang mga tatlong ito. So, Ministerial and Staff Appreciation Sunday din po ito. Last Sunday po for the conference year 2025-2026. Ayan. So, alam natin po na kaming mga manggagawa ay umiikot sa komperensya. At kung nare-retain, ay isa lang po yun na pasasalamat para hindi siya mag-i-evacuate. Mahirap ang mag-impake. Kaya kapag ganito ng May, ay nag-uumpisa na ang mga manggagawang nag-i-impake. At kung mariretain, ay di salamat po dahil hindi po siya mag-i-evacuate. Anyway po, ang ating conference, yearly po kami. Yearly na binabasahan po kami. Salamat po sa mga sa church, sa council, sa sumuporta, sa ating youth camp na ginawa po last May 20, 21, 22. A successful youth camp po, dito po ginanap. At nagpapasalamat tayo dahil may mga bago po tayong mga
hindi pa miyembro, kasi hindi pa sila nagdaan ng confirmation class, na talagang willing po, nandyan na po sila, naghanap na po sila ng kanilang ministry, ng tumutugtog, kumakanta, sumasayaw, ng tambourine. Kaya mga kapatid, hindi po ito magagampanan ng sino mang mga manggagawa kung hindi nagkakaisa upang alagaan ang bawat mga kabataang ito. Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon na maging successful po at talaga namang dumami po ang ating kabataan sa taong ito. Ang Diyos ang ating papurihan. So, for that, tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa bawat isa habang inaawit natin ang "Oh, I love you with the love of the Lord." Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, pinagpala mo po kami sa umagang ito. Sa lahat ng aming ginampanan at tungkulin ng nagdaang isang linggo. O Diyos, na ihayag ang bawat mga sumusunod pang mga gawain ng iyong iglesia. Idinadalangin ko po, Panginoon, gabayan mo kami, manguna ka po sa amin, lalo po ang mga konseho. Salamat, O Diyos, sa katatapos lamang na youth camp. Panginoon, naramdaman at naranasan ng mga kabataang ito ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu. At naway dalangin namin hindi nagtatapos doon ang kanilang gawain, kundi ito ang pasimula upang magpatuloy ang mga kabataang ito, O Diyos, sa kanilang tinanggap na responsibilidad, paglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, gumamit ka pa ng mga instrumentong iyong mga lingkod, ang kanilang mga ate at kuya, ng paggabay sa kanila. At gayon din kami, Panginoon, na mga kaanib ng iglesyang ito, ang ministerial team. O Diyos, magkaisa kami upang sa ganon, Panginoon, makita ang kapahayagan na mas higit, O Diyos, na nakikita ang iyong kabutihan at ang iyong misyon para sa mga kabataang ito. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, O Diyos, sapagkat kung meron man ups and down na naranasan ng iglesyang ito, tagumpay, dahil, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Nawa, O Diyos, tulungan mo rin ang bawat mga kaanib ng iglesyang ito, na kung nakakaranas sila, Panginoon, ng nadapa dahil, O Diyos, sa kapwa. Kung nakakaranas man sila, Panginoon, ng pagkatisod, Lord, wala na sa amin ang mga bagay na yoon. Kundi, O Diyos, pinalitan mo na yon ng pagbabago ng aming puso, nang merong pagpapakumbaba. Dahil wala kaming ibang pinaglilingkuran, kundi ikaw. Nangungusap palagi ang iyong banal na espiritu sa amin. Kung kaya't matuto kami, O Panginoon, na papasukin ka. Tulad ngayon, O Diyos, ang selebrasyon ng Pentecost season. Ito ang linggo ng Pentecostes, na kung saan, Panginoon, maalala namin ang kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Panginoong Diyos, aming dingpong itinatalaga at nilalapit sa iyo ang kalagayan ng buong Pilipinas, ang mga namumuno, dakilang Diyos,
maraming mga pagsubok. Subalit nananaig sa amin, Panginoon, tulungan mo kami. Sa aming panalangin ito, pakinggan mo, O Diyos, sapagkat itinataas namin sa iyo ang bawat pinakamababa hanggang sa pinakamataas na lingkod mo sa pamalaan na iyong ipinagkatiwala sa amin. Gayon din, Panginoon, aking pong idinadalangin ang aming mga obispo, ang aming mga district superintendent, ang lahat ng mga kapastoran. Natapos man ang kanilang komperensya, ngayon, O Diyos, kami ang panghuli na conference. Lord, salamat po sa kalakasan ng aming mga obispo, ang aming Bishop Rubenel Estrella, na sa pagtatapos ng komperensya ng taong ito, 2025-2026, may pagsubok man sa aming mga iglesia. Ngunit, O Diyos, na pagtagumpayan ang lahat dahil Ikaw ang kumilos. Ikaw, O Diyos, ang siyang nangusap sa bawat mga leader namin. Gayon din sa mga kapastoran. At higit sa lahat, Panginoon, sa mga laiko ng bawat mga iglesia. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga anak mo na mayroong mga karamdaman, pagalingin mo sila. May mga problema at pagsubok, aliwin mo sila. Sapagkat ito naman ang nararapat, Panginoon, para sa amin upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyong ubasan. Salamat, salamat at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo aming tanggap. Amen.
Inihandog namin, Panginoong Diyos, ang mga kaloob na ito bilang aming pakikibahagi sa patuloy na pangarap at plano ng inyong sangtuaryo sa dakong ito, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na kami ay makapagkaloob, makiisa, upang ang sangtuaryong ito sa komunidad na ito at paalala sa amin na kayo ay buhay na Diyos na aming sinasampalatayanan. Pagpalain mo sila na nagmamalasakit sa sangtuaryong ito at sa dakong ito, katulad ng pagmamalasakit nila ay pagmalasakitan mo rin ang kanilang mga pangarap at mga tahanan. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Matandang Tipan sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 11, talata 24 hanggang 30. Lumakad na si Moises at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng tuldang tipanan. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. Ang 70 matatandang pinuno ay binahaginan niya ng espiritu, tulad ng binigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo, Eldad ang pangalan ng isa, at Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng espiritu ni Yahweh. Kaya sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Jose na anak ni Nun at lingkod ni Moises, bakit di po ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos na espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Si Moises at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik na sa kampo. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo sa sulat ni Juan sa Kabanata 20, talata 11 hanggang 31. Ganito ang sinasabi. Kinagipihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroonan ng alagad dahil sa takot nila sa Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwang mga alagad nang makita nilang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo." Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan, ninuman ay pinapatawad ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggang hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang ilang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Nakasara ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan."
At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito sa tagiliran mo, ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Marami pang mga himalang ginawa ni Jesus sa nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsasampalataya ng iyon, magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Amihatin ang salita, gaya ng hatiin sa pagpangin. Salita mo'y aming minamahal, nais ng tamo, yaring buhay.
Maraming salamat po aming koro sa mensahe ng awit, The Solid Rock. Lalo tayong nagiinit. Nag-aapoy. Magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pakikinig ng mga talata na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan sa Juan Kabanatang 7, mga talatang 37 hanggang 39. Juan Kabanatang 7, mga talatang 37 hanggang 39. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ng Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Tayo po ay sumandaling manalangin. Salamat po, O Diyos, sa maikling panahon ng aming pagsasama-sama upang magbulay-bulay, makinig ng inyong mga salita. Samahan niyo po kami, ikaw at kayo, Panginoon. Ikaw at ang bawat isang naririto, Panginoon, ang kaharap, kausap, na patuloy na kakatagpo sa amin sa abot ng aming pagtanggap, pangunawa at pananampalataya. Samahan po kami ng banal mong Espiritu, O Diyos, kayo ang maging teacher namin sa aming pakikinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Last Sunday, sinelebrate po natin ang Ascension Sunday, o ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ngayon ay sineselebrate po natin ang Ascension, ang Pentecost. Last Sunday is Ascension, ngayon ay Pentecost. Kaya red po yung color ng ating mga vestment o nasa harap po natin. Then magiging green po yan sa mga susunod. At ang pinakamahaba pong every Sunday, hindi ko po alam kung nag-observe po kayo ng color, ng nakalagay po sa liturgy po natin, kung anong Sunday po ngayon, yung ating sineselebrate. Anyway, the longest the longest Sunday na sineselebrate po natin ay tinatawag na Pentecost Sunday. Umaabot po ito ng 24 Sundays. Ano po? Bago po yung Christ the King, no, nagpaparamdam na po doon yung tinatawag na Kapaskuhan. Yan, kaya ang nagiging kulay po ay purple or blue. Ang Pentecostes po ay ang ating pagdiriwang sa pagdating ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Ang banal na Espiritu ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ay kasama natin, siya ay sumasa atin. Ano po? Naniniwala po tayo sa isang Diyos sa tatlong persona. Ano po? Isang Diyos sa tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The Father as Creator, Jesus o God the Son as Savior, and the Holy Spirit is our guide. Yun po yung pinangako ni Jesus sa mga mananampalataya o kanyang mga alagad. Dati ang Pentecostes ay pista ng anihan sa Israel. Sa Exodus 23:16, sabi i-celebrate daw yung harvest time. Paglaon, ito ay ginawang pista ng pag-aalaala sa pagkakaloob ng kautusan ng Diyos kay Moises. Sa ating mga Kristiyano, starting from the book of Acts, ito ay nagpag-aalaala sa pagdating ng banal na Espiritu. Bakit nga ba mahalaga ang banal na Espiritu? Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, ibig sabihin, kung kontrolado pa tayo ng ating makasalanang pagkatao, hindi paganap ang ating pagiging mananampalataya. Katulad ng mga unang alagad, sa halip na magpahayag, sila ay nabalutan ng takot sa mga Hudyo. Yung talatang binasa po kanina ni Pastor Pe, nandun po sa upper room yung mga alagad ng mga takot kasi wala pa si Holy Spirit. Pero dumating si Jesus at hiningihan sila at sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito ay hindi pa nila tinanggap o natanggap ang banal na Espiritu ng Diyos that time. Napakahalagang ang banal na Espiritu sa ating buhay bilang Kristiyano.
dahil siya ay nagdudugtong sa ating kaugnayan sa Panginoong Hesus. Tandaan po natin isa pa rin ang Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Jesus is Father, Jesus is also the Holy Spirit. Ano po? Sa Roma 8:9, malinaw na sinasabi sa Biblia, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, capital E, Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. It means, sa pagtanggap natin sa Panginoon, ay pagtanggap na rin sa banal na Espiritu. Isa pa, napakahalaga ng presensya ng banal na Espiritu dahil siya ang tatak ng ating kaligtasan. Seal of our salvation. Sa Ephesians chapter 4 verse 30, sabi rito, huwag na ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Kaya nga mula nung makakilala, tumanggap tayo sa Panginoon, kasama natin sa ating buhay ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, hanggang sa pagharap natin sa ating Panginoon. Isa pa, siyang nagbibigay sa mga alagad ni Kristo ng tapang at kapangyarihan upang magpatotoo bilang mga saksi ng Panginoon. Sa Gawa chapter 1 verse 8, sabi roon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi. No? Kapag ang isang Kristiyano ay walang tapang na magpahayag ng salita ng Diyos sa iba at ikinahihiya pa niya ang magbahagi ng salita ng Diyos, may problema po ito. Tayo po kasi ay tinawag upang magpahayag tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Hindi lang po yan trabaho ng pastor, hindi trabaho ng diakonesa, o trabaho ng mga Sunday schooler, o Sunday school teacher, o Bible study leader, kundi tungkulin po nating bawat isa na ibahagi ang Panginoon. Ang ganitong kawalan ng presensya ng Espiritu ay parang pagkauhaw sa tubig. Ito ay ebidensya ng kawalan ng bagay na lubhang napakahalaga. Gayunman, sinasabi ng Panginoon na kung nararamdaman natin ang pagkauhaw sa banal na Espiritu, maaari nating tanggapin ang saganang pagdaloy ng tubig sa pamamagitan ng ating paglapit sa Panginoon. Naiinitan po ba kayo? Hello? Wag ko kayong mag-alala, pare-pareho tayo ng pakiramdam. Naiinitan at mainit po dito sa sanctuaryo. Ano po? At actually, pagbaba ko, gusto ko na uminom ng tubig. Pagkatapos, palagay ko naman gustong-gusto nyo na rin na kung pwede lang, baka yung iba nagsisisis pa, sana nagdala ako ng tubig. Ano po? Yung init na nararamdaman po natin, gusto po natin na, siyempre gusto nating magpaypay o kaya mahanginan, kailangan din po nating uminom ng tubig. Sa oras na ito, dapat nating aralin ang ating kalagayan ugnay sa Panginoon. Una, kailangan tayong mauhaw sa Diyos. Kailangan tayong mauhaw sa Diyos. Sa bawat tao ay may kulang na dapat mapunan. May parang butas na kailangan takpan. May pagkauhaw na tanging ang Diyos ang makatutugon. May kakulangan sa ating buhay na tanging ang Diyos ang makapagbibigay ng kaganapan o katuparan. Sa isang bahagi ng daigdig, may isang uri ng ibon na nangingitlog sa kakaibang paraan. Ang mga itlog na ito ay hindi nilililima ng inahin. Kapag napisa na ang mga inakay o ang itlog, lumabas na yung inakay, ang mga ibon ay mag-isang lalaki hanggang makalipad. Ngunit sa kanilang unang paglipad, iisa ang kanilang gagawin. Hahanapin muna nila ang kanilang mga magulang. Kapag natagpuan na nila ang kanilang mga magulang, doon pa lamang makukumpleto ang kanilang pagiging ibon. Ang bawat tao ay kusang naghahanap sa Diyos dahil ito ang disenyo ng Panginoon. No. Minsan may mga sitwasyon o kalagayan sa buhay na kaya nakilala ang Panginoon dahil may mga problema, may mga pinagdaanan o kaya minsan may narinig din po akong kaya ako nakakilala sa Panginoon kasi nakulong ako. Sana hindi po kailangan makulong ka pa para makinig ka o makakilala ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus sa John 15 verse 5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Tayo ay nilikha ng Diyos upang hanapin siya. Kusa tayong ginawa ng Diyos upang mauhaw sa kanyang presensya. Hindi magiging kumpleto ang ating buhay hanggat di natin natatagpuan ang Diyos. At ang nauuhaw at naghahanap sa Diyos ay natural sa tao.
Dahil ang Diyos ang lumikha sa tao. Tulad ng pagkauhaw sa tubig, kung hindi tayo makaiinom sa matagal na panahon, tayo ay mamamatay. Gayun din naman, walang kabuluhan ang buhay na hiwalay sa Diyos. Ngunit kung tayo ay lalapit sa Panginoon, tayo ay paiinumin. Sabi ni Jesus kanina, kayong nauuhaw lumapit sa akin at uminom. Sa ating paglapit sa Panginoon, tayo ay bibigyan ng kakulangan sa ating buhay. Wala pang lumapit sa Panginoon na nabigo. Ngunit ang kakulangang ito sa ating buhay ay madalas nating hinahanap ang tugon sa ibang bagay. May tao na naghahanap ng kaganapan sa buhay sa pamamagitan ng kayamanang material. Ngunit hindi napapawi ang kanilang pagkauhaw. May ilan na naghahanap ng katugunan sa mga kasikatan at karangyaan. Ngunit hindi rin nawawala ang pagkauhaw nila. Ang iba ay naghahanap ng mataas na posisyon o kapangyarihan, ngunit hindi rin sila nakokontento, nananatili silang uhaw. Bakit? Kasi mali po ang kanilang kinauuhawan o ang kanilang kinakauhawan ay hindi po nakakatugon sa kanilang pangangailangan. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, kung kayo ay nauuhaw, lumapit kayo sa akin. Napansin niyo po ba yung salitang sa akin? No? May mga kinauuhawan ng tao physically, spiritually. Ano po? Physically, ang tao nauuhaw sa material na bagay, sa pera, sa kapangyarihan. Spiritually, ang tao ay nauuhaw din. Dahil sa kasalanan, kailangan po ng Panginoon sa buhay natin na ating simbolo ng tubig sa ating spiritual life. Kapatid, kung pakiramdam mo ay may kulang sa iyong buhay, lumapit ka sa Panginoon. Pabayaan mong tugunin ng Diyos ang iyong pagkauhaw sa Kanya. Kahit ang ating pagsamba ay sumisimbolo rin ng ating pagkauhaw sa Panginoon. Hindi lang naman po tuwing Sunday, kundi everyday sa buhay natin, hinahanap po natin yung presensya ng Panginoon upang mas magabayan po tayo sa mga pinaplano, desisyon po natin na dapat po natin gampanan o gawin. Pangalawa, kailangan tayong sumampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang paniniwala na may Diyos. Iba po kasi yung alam na may Diyos at iba rin yung kilala ang Diyos. Iba yung taong alam lang pero hindi kilala. Ito ay ganap na pananalig kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ito ay paniniwala na si Jesucristo ay ang Diyos na nagkatawang tao. Ito ay paniniwala na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Ito ay pananampalataya na naghahatid sa atin sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Ang mahalin ang Diyos ng buong puso at paglingkuran siya habang tayo ay nabubuhay. At kung napapatunayang tunay ang ating pananalig, hindi lamang tayo ang makakainom ng tubig, kundi paman babalong ang tubig mula sa ating buhay patungo sa ibang tao. Huwag niyo pong sarilinin ang inyong pananampalataya. Huwag niyo sarilinin yung inyong kaligtasan. Huwag niyo angkinin na kayo lang ang ligtas. May kwento tungkol sa mga tao na naligaw sa disyerto. Naubos ang kanilang tubig, nanghina sila ng husto at natigilan sa paglalakbay. Ngunit ang isa sa kanila ay naglakas ng loob na magpatuloy hanggang nakakita siya ng tubig. Ang nakita niyang tubig ay hindi lamang sapat upang siya ay makainom. Ito ay batis na sagana na bumubukal na tubig. Nakakuha pa siya ng tubig para sa iba niyang kasama. Hindi lamang siya ang nakaligtas, pati ang mga kasama niya. Nakapagdala pa sila ng tubig para sa ibang manlalakbay. At pati ibang manlalakbay ay tinulong niya sa batis na kanyang natagpuan. Huwag niyo pong sarilinin, katulad ng sinabi ko, ang inyong pananampalataya, kundi ibahagi rin po ninyo ito sa iba. Wala po sanang maiiwan, wala po sanang magiging mangmang, lalo na sa pagkakilala sa Panginoon. Ganito rin ang nakakatagpo sa Panginoon. Para silang nakatagpo ng bukal ng tubig. Hindi lamang sila ang naliligtas, kundi pati ang iba ay naliligtas din. Concern ka ba para sa kaligtasan ng kaluluwa ng iyong kapwa? May concern ka ba para maligtas ang iba? Pakinggan po ninyo ang sabi sa Gawa 16:31. Sabi po ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.
Hindi lamang ikaw ang maliligtas, pati ang iba na nababahaginan mo ng salita ng Diyos, maliligtas din sila lalo na ang iyong sambahayan. Sumampatataya ka ngayon at matutupad ang pangako ng Panginoon sa iyo. Sisibol sa buhay mo ang tubig ng buhay, sa ganang babalong ang kaligtasan sa buhay mo, ikaw ay magiging buhay na patotoo sa marami. Panguli, kailangan nating tanggapin ang banal na Espiritu. Ulitin ko po, kailangan nating tanggapin ang banal na Espiritu. Tulad ng aking nabanggit, kailangan natin ng Espiritu Santo dahil siya ang nagdudugtong sa atin sa Diyos. Siya rin ang nagbibigay ng lakas at tapang upang tayo ay makapagpatotoo. Siya ang tatak ng ating kaligtasan. Paano tatanggapin ang banal na Espiritu? Pakinggan ninyo ang sagot mula sa Luke 11:13. Luke 11:13. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Sa dami ng iyong mga hinihiling sa panalangin, sa dami ng pinapanalangin mo araw-araw, minsan paulit-ulit na lang, routinary na lang ang prayer mo. Kailan mo hiningi ang Holy Spirit sa buhay mo? Ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kailan mo ipinanalangin? Sana yung mga lalapit dito at luluhod. Isama nyo naman sa panalangin ninyo. O kahit ikaw na nandyan, na nakikiisa sa panalangin. No. Ilingin nyo na ipanalangin din, Holy Spirit, come into my life. Holy Spirit, Lord Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Simple prayer, hindi po kailangan dito ng, ng mabulaklak na mga pananalita o salita. We ask the Holy Spirit, hilingin po natin ang banal na Espiritu sa buhay natin. Huwag lang po yung mga personal na mga pangangailangan po natin o pangangailangan ng gusto mong ipanalangin. Ang iglesia ay mananatiling mahina at walang kapangyarihan kung walang Espiritu Santo. Sabi ko nga po sa inyo, the longest Sunday na sineselebrate po natin ay ang Pentecost Sunday. Mawawalan tayo ng pagpipigil sa sarili, o tuwa, o pag-ibig sa kapwa, o kapayapaan kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Mananampalataya tayo sa tuwing ating ipagdiriwang linggo-linggo sa ating pagsamba, ang pag-aalaala ng pangako. Isang tinupad na pangako ng Panginoong Yesus na ipagkakaloob ang banal na Espiritu sa mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko. We need the Holy Spirit in our lives. Siya po ang ating gabay, siya ang ating comfort. Siya po ang nagtuturo sa atin na dapat po nating gawin at dapat po nating sundin. Actually, the Holy Spirit also is our partner in prayer. Ang banal na Espiritu po ang ating kapartner sa panalangin, and every time we pray to the Father. Kaya, inuulit ko po, the Holy Spirit is God. Jesus is the Holy Spirit, Jesus is Father. Kaya, salamat sa Panginoon, tinupad niya ang kanyang pangako 1,000 of years ago, kasama yung mga alagad na nagpapatuloy. At kaya't nagpapatuloy tayo bilang simbahan dahil sa Holy Spirit na nasa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tinatawagan ko po ang mga kabataan na magte-testimony po ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko pong magpakilala at ang pangalan ko po ay Timothy John Q. Villanueva. Isa po ako sa mga umatid ng YC at sobrang saya po na na-experience ko. Dahil sa first time ko lang po ito. At nagpapasalamat po kay God dahil nagkaroon po ako ng mga bagong kaibigan at mas nakilala ko pa po si God. At ang aking natutunan ay magkaroon po tayo ng tiwala kay God sa kahit anong problema at struggle natin. At dahil nga po sa sinasabi sa Psalms 86 verse 15, when you feel like giving up, remember that God won't give up on you. At kung may mga problema po tayong hinaharap, tumakbo po tayo kay God. At sa sobrang dami ko pong na-experience sa YC at natutunan. Maraming salamat po sa St. Paul at sa mga kaibigan ko at sa mga staff na gumabay at nagturo sa amin. Maraming salamat po. Christ above all.
Good morning po. Ako po si Ann Isabel Santiago and gusto ko lang ibahagi ang testimony ko tungkol sa naging experience ko sa youth camp. Gusto ko lang po mag-thank you sa mga nakasama o naging kaibigan ko during youth camp, especially sa mga kasama ko po sa room. And thank you din po sa mga staffs na tumulong at nandyan sa side namin. And especially sa mga kitchen staff na handa kaming lutuan ng masasarap na pagkain. I would like to say thank you all. I'm so happy na nakasama ko sa youth camp and in the end of the youth camp, na-realize ko lahat lalo na yung mga nag-letter sa akin tapos may nakasulat na hindi sadyang pinapunta ka dito. Sobrang thankful ako sa youth camp kasi hindi lang ako nag-enjoy, mas napalapit din ako kay God at mas maraming ako natutunan tungkol sa faith, surrender, at sa sarili ko. I'd like to share ang mga natutunan ko from day 1 up to day 3. Sa first day, ang natutunan ko po ay need mo makipag-communicate sa mga delegates and staff. And na-realize ko din po na hindi sa lahat ng panahon masaya lang po yung mga tao nakakasalamuha natin. Hindi po natin alam na may problems or something na hindi po pala natin alam na nakakabigat pala sa damdamin nila. Tas tayo ano lang po ginagawa natin. Nagagawa po natin silang sabihan ng kahit ano na hindi po nakakaganda sa pandinig nila. Ay natutunan ko din po na need mo makisalo sa mga groupings or something na need mo pong gawin para mapadali yung mga bagay na gawain tulad po ng rank game namin. Nagtulungan po kami doon kung paano hanapin yung session na nasa paper and yung mga activities po na need mong intindihin para matapos lahat ng yun. And lalo na po yung mga nag-share ng mga problems na need mong ilabas. So, ang Bible verse po namin sa youth camp ay Psalm 23 verse 1 to 3. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Sa other words nga po, our meaning is calls for a God-focused life. Means God is calling us to put Him first in our life, trust Him, follow His ways, and let Him guide our decision and action every day. And nung nag-groupings po kami nila Ate Nice, may isang tanong po doon, number 3 po yun, and yung tanong po doon, how can you be a G space in school, family, church? Then ang sagot ko po noon, I can become a G space for others by being kind, understanding, and helping people feel safe and loved in love. In school, I can encourage and include others in my family and friends. I can listen, support, and pray for them. In everyday life, I can show God's love through my action, words, and attitude. And lastly, sa buong youth camp, marami po ako natutunan, lalo na po tungkol sa God's space at ang pagsuko ng lahat kay God. Na-realize ko na minsan sobrang dami nating dinadala isang problems, fears, pain, at sa mga bagay na hirap tayong i-let go. Pero habang nakikinig ako kay pastors at sa mga sharings at activities namin, mas naintindihan ko na gusto ni God na ibigay natin sa Kanya lahat, kahit yung mga bagay na masakit at mabigat. Na-realize ko po sa sarili ko na kailangan ko magtiwala kay God at hindi puro sarili kong lakas ang ginagamit ko. Yung burn activity, parang simbolo na sinusuko kay God yung mga takot, kasalanan at worries ko. Pakiramdam ko, after ng camp, mas naging open ako kay God at mas gusto kong maging mabuting example sa ibang tao. Hindi man agad-agad magbabago lahat, pero malaking tulong yung youth camp para maalala ko hindi ako nag-iisa dahil laging kasama si God. Thank you po sa nakasama, naging kaibigan ko during youth camp. Magandang umaga po sa ating lahat. I am Jami, and before anything else, I want to give all the glory and gratitude to God for giving me the courage to stand here today and share my testimony. Before I joined the youth camp, I was silently carrying so much pain
confusion, and heaviness within me. That was the reason why I disappeared from the church for a while. I kept convincing myself that I was strong enough to endure everything alone. I believed that strength meant hiding my struggles, suppressing my emotions, and pretending that I could carry everything by myself. But along the way, God slowly humbled me and made me realize something very important. That I do not always have to be strong. That it is okay to admit when I am tired, when I am hurting, and when I cannot do things alone anymore. So during the youth camp, something in me slowly started healing. Hindi man agad-agad, hindi mabilis, pero unti-unti. So through the worship, the talks, the people around me, and even through the children, I learned what genuine love, faith, and surrender truly mean. They taught me to that surrendering to God is not weakness. Crying is not weakness. Letting my guard down does not make me less brave. In fact, I realized that there is courage in believing and being vulnerable. And there is strength in finally being honest with God and with myself. And somehow, the moment I stopped pretending to be okay, I finally began to heal. So for the longest time, I thought I had to fight every battle alone, that strength carrying every burden alone. But the camp reminded me that God never asked me to carry everything by myself. He simply wanted me to trust Him, that true strength is finally found when you finally admit to God na, Lord, hindi ko po pala kayang mag-isa. Pagod na po ako. And today, maybe I am still healing, maybe I'm still growing, but one thing I know for sure is that my heart is now closer to God than it has ever been before. So to everyone who became part of our 3-day youth camp, thank you so much. Thank you for becoming instruments of God's love and healing in my life. The youth camp did not just change my perspective, it changed my heart. Thank you, and God bless us all. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya.
Laging una ka, Panginoon, na kumakatagpo sa aming pangangailangan sa bawat araw. Kung nagkakaloob man kami, hindi dahil kailangan, hindi dahil may maibibigay kami. Nagkakaloob kami dahil kayo ay tapat sa amin, na nagkaloob ng lakas, ng buhay, ng kabuhayan, upang makamtan po namin ang mga ipinagkakaloob namin ngayon. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa mga anak mo, na patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit. Gamitin mo ang mga kaloob na ito para sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanilang kapwa. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Patuloy na pinagpapala, sinasamba at dinadakila namin aming Ama at aming Diyos ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Salamat Panginoon dahil hindi po kayo napapagod na patuloy na magpakilala sa aming mga buhay. Sa mga panahon Panginoon na nagsasakripisyo po kami upang sumamba at ang sentro nito ay ang pakikinig ng inyong mga salita. Sa mga panahon, Panginoon, na naglalaan po kami ng oras upang magbasa, upang mag-devotion, naroon ka palagi upang magbigay sa amin ng pangunawa, ng pagmamahal, ng pagpapahalaga, Panginoon. Dahil hindi kami nagtatapos lamang sa pagtanggap at pagkakilala sa inyo, kundi nagpapatuloy ito sa pamamagitan ng aming paglilingkod. Panginoon, wala kaming magagawa kung hiwalay ka sa amin. Pero kailanman na hindi mo kami pinabayaan bilang inyong mga nilikha noon hanggang ngayon, O Diyos. Patuloy kang nagpapahayag, patuloy kang nagpapadama ng inyong presensya sa amin. And in these last days, O God, naririyan ang banal mong Espiritu na ipinangako na magpapatuloy ito. At hindi lamang ito, Panginoon, pangako. Hindi lamang ito kaalaman, hindi lamang ito kakayahan, hindi lamang ito talento na nasa amin. Kundi
ang banal mong Espiritu, O Diyos, ay naguudyok sa amin upang magpatuloy na magmahal, magmalasakit para sa iba, para sa aming kapwa, para sa aming pamilya, na nakakaunawa ng katotohanan mula sa inyo sa gabay ng mga salita mo, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat sa pagtitiwala mo sa amin ng katotohanan na ito ay hindi para lamang sa aming mga sarili, kung hindi ito rin, Panginoon, ay katotohanan din na tanggapin at maunawaan din ng iba, Panginoon. Salamat sa simbahang ito, O Diyos, ang St. Paul United Methodist Church. Salamat sa mga lalaki at babae na hindi ka ikinakahiya bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. Salamat sa mga lalaki at babaeng tumatayo sa katotohanan. Patuloy, O Diyos, na naninindigan sa pananampalataya na mayroon sila, Panginoon. Salamat sa mga lalaki at babae na patuloy na nagpapatotoo na ikaw ay buhay na Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, at patuloy namin hinihiling ang banal mong Espiritu sa aming mga buhay. Higit, Panginoon, sa aming mga pangangailangan sa buhay na ito, O Diyos, physically, O God, inihiling po namin ang banal mong Espiritu sa buhay namin dahil pinangako at sinabi mo ito, Panginoong Yesus. Tutuparin at gagawin mo ito, O Diyos, ng inyong banal na Espiritu, ang patuloy na pagpapakilala sa amin ng inyong presensya, ang patuloy, O Diyos, na pagpapadama sa amin ng inyong pag-ibig, ng inyong pagpapatawad at ng inyong pagliligtas, Panginoon. Sa aming paglabas, pag-ayo sa dakong ito, Panginoon, salamat dahil lagi kang may baon na ibinibigay sa amin, nakatatagan, lakas ng loob, pag-asa at pananampalataya sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi po kami nag-iisa dahil kasama ka namin, Panginoon. Sa patuloy, O Diyos, na gumagabay, nangungusap at nangunguna sa amin. Tulungan mo rin po kami na patuloy na maging bukas ang aming puso, ang aming isipan sa inyong salita, sa inyong tinig, Panginoon. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, O Diyos, sila na nakaluhod at nasa kanilang mga upuan. Salamat sa banal mong Espiritu na patuloy na kumakatagpo sa kanilang mga dasal, sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga dalangin, Panginoon. Binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Sabi po ng Panginoong Yesus, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Subalit ang kanyang presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang nagpapatuloy na ating pahalagahan at tanggapin sa ating mga buhay. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa iyo at patuloy na mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa iyo at patuloy kang bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Take the step of faith. Aminin mo sa sarili mo na hindi ka pumunta ng St. Paul para lang maka-attend dahil nandun yung kaibigan mo. Bagkus kaya ako ngayon nandito sa St. Paul sa last night na ito dahil may gustong ipagawa ang Diyos sa akin.